Hindi basta-basta maikakasa ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sinabi po yan ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson sa aking eksklusibong panayam. Defense treaty, it's not an if A then B. It's not as if somehow you trip a wire and it's automatically invoked. These are negotiations, these are discussions that our countries, our leadership, our militaries have day in, day out. And I think that what President Marcos said yesterday is exactly where the United States is on this. The treaty has great value as a deterrent in showing that we are strong together. Mahigit 70 taon na mula nang pirmahan ang Mutual Defense Treaty noong 1951. Noong nakaraang administrasyon, ipinanawagan ang pagre-rebisa nito pero hindi raw nakikita ni Ambassador Carlson ang pangangailangan para rito. As President Marcos has said, that the Mutual Defense Treaty has stood the test of time, that it's nimble enough to handle the situation, the current situation that we're all facing. So I don't see a need to revise it, but certainly it is a living document and one that we continue to address and assess through our day-to-day operations. Kahit senior citizen na, ilang kababayan natin ang nais pa ring may pagkakitaan. Kaya binigyan sila ng kabuhayan package mula sa gobyerno. Saksi si Bernadette Reyes. Senior citizen ka na ba pero ayaw na umasa lang sa pensyon? Retired na pero gusto pa rin ng pagkakaabalahang negosyo? Ilang tulad mo ang nagka-food cart business, naging retailer ng bigas o mananahi sa isang programa ng Labor Department at ng National Commission of Senior Citizens. Mula sa mga kagamitan gaya ng kaldero para sa parisan at mga sangkap gaya ng mga noodles, lahat ipamimigay ng dole sa mga senior citizens na nais pang magtrabaho at maging produktibo. Hindi siya libre dahil kailangan patubuin mo eh. Diba? And you have to be accountable. Kung lumago, dadagdagan pa nga ito eh. Binabagay ang negosyo sa hilig o kasanayan ng senior citizen. Si Christina halimbawa, karinderya showcase ang pinili. Masarap ako magluto. Tsaka maraming tao dun sa lugar namin na yung gusto nila yung mga lutong pagkain. Si Lola Irene naman, kaya pa ring manahin ng kortina at kumot kahit 74 anyos na. Dati po nananahi ako sa Quezon City. Kaya pa po. Nagsusumba pa po ako. Food cart business naman ang pinili ng 78 years old na si Lola sa Turnina. Malaking bagay po ito para sa akin. Makakatulong po ito kasi wala po kasi akong pinagkakakitaan. Ilan lang sila sa 300 nakatanggap ng kabuhayan package sa Maynila. Gusto nating maipakita na kung ang seniors ay kakayod, maging productive pa, hindi na nga kailangan ng ayuda kung may trabaho eh. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Nagsuntukan ng ilang manonood at kalahok sa drag race na ginanap sa Dingras, Ilocos Norte. Makikita pa sa video na may bitbit na piraso ng kahoy ang ilang sangkot. Naawat din naman ang nagkagiriang mga grupo. Ayon sa pulisya, may hindi naging pagkakaunawaan ng ilang kasali sa drag race kaya nangyari ang gulo. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga organizer ng drag race dahil agad namang napag-usapan ng insidente at walang lubhang nasaktan. Dawi sa disgrasya ang pagresponde ng mga bombero sa isang sunog sa Cebu. Inararo ng isang fire truck ang ilang residente. Sa gitna ng pagsiklab ng sunog, nakatigil ang nasabing fire truck para magkarga ng tubig. Bumaba ang driver nito para tumulong pero biglang umabante ang fire truck at bumangga sa mga residente. Patay ang 62 anyos na lalaking tumutulong noon sa mga bumbero. Sugatan ang 15 pang residente. Nagpaabot na ng tulong pinansyal ang LGU para sa mga biktima. 5 bahay naman ang natupok sa sunog. Naalam pa ang pinagmulan ng apoy. Muling kinilala ang GMA Network sa 26th Trusted Brand Survey ng Reader's Digest. At sa ika-8 taon, nakuha ng Kapuso Network ang Platinum Award sa TV Network category. Ibig sabihin, GMA Network pa ang pinagkakatiwalaang network ng mga Pilipino. Ang award ay tinanggap ni GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and Program Support, Reggie Bautista. Sa ika-2 taon, kinilala namang most trusted TV host for news and current affairs, si Atom Araulio.
Napakahalaga niyang tiwala ng publiko sa atin because ang ating misyon ay makapaghatid ng serbisyong publiko sa Pilipino. Kaya yung tiwala, pinapahalagahan talaga natin at inaalagaan natin. Habang lumilipad sa ere, bumagsak ang hot air balloon sa gilid po ng kalsada sa Minnesota sa Amerika. Nahiwalay ang basket sa balloon at nagkaroon pa ng sunog. Nilipad po ang balloon ilang kilometro mula sa crash site. Ayon sa pulisya, nagtatangka ng lumapag ang hot air balloon nang itulak ito ng malakas na hangin at tumama sa linya ng kuryente. Nagtamo ng minor injuries ang 2 sa 3 sakay nito. Inspirational woman na may puso para sa mga hayop. Ganyan si Carla Abellana. Kinilalang kapuso star sa pagiging advocate ng Animal Welfare Act. Tinanggap ni Carla ang Compassion Champion Award at kinilala rin bilang isa sa Women of Influence of 2024 ng Cosmopolitan Philippines. Ayon kay Carla, napapanahon ang pagkilalang ito lalo na't mainit ang mga isyu ng animal cruelty tulad ng insidente ng pagpatay sa Golden Retriever na si Kilua. Isa si Carla sa mga nananawagan ng hustisya. Handa naman daw si Carla sakaling mag-cruise ang kanilang landas ni Tom Rodriguez. May sagot din siya tungkol sa sinabi ni Tom na may bago na siyang love life. It's not any of my concern anymore kung mag-cruise ang landas namin, whether sa studio or what, guesting, kung ano man yan. Prepared naman ako for that. Pero, I'll just be myself. I let him be. Ngayong National Women's Month, angat ang galing ng isang katutubong Aita sa Porac, Pampanga. Ang kanyang pagpupursige, nagkabit ng natatanging success! Bata pa lang daw ay pinagbutihan na ni Lady Ann Duya ang kanyang pag-aaral para makakuha ng scholarship at makatuntong sa kolehiyo. Lalo na't 7 silang magkakapatid at pagtatanim ng gulay ang pinagkukunan ng kabuhayan ng kanyang mga magulang. Nagbunga ang kanyang sipag at talino. Siya ang kauna-unahang babaeng miyembro ng mga mag-indi na nakapasa sa Criminologist Licensure Examination sa bansa. Tinanggap din niyang pagkilala ang Most Outstanding Criminology Intern, Service Awardee at Best in Thesis. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.